Kuya sa Cagayan. Ayan. Tuhod. Cagayan. Cagayan Valley. Cagayan Valley. Tingnan natin yung mga... ito mga exercise to. Hindi, ito. Pwede ito. Ito yung MRI ko. Yan. Itong MRI tsaka X-ray lang. Okay na to. Sapat na to. Sapat na tong... Okay, MRI. Multiplanar and multi-sequential. Okay. Impression, joint effusion, degenerative osseous chain with mild arthropathy. Medial and lateral ligament injury, grade 2. Consider extraarticular ganglion cyst. Okay. Dito sa image, medyo napipirat yung ano natin, yung medial part natin. Ano yung medial part? Yung pangloob. Yan, medial part. Yan, ito, medyo. Pero dito sa ano, sir, kuya, this is medyo lumalala na. Ilang taon na po ba kayo ba, kuya? 55 pa lang. Bata pa pala kayo, pero ito, yung lumabas sa kanya, pang ano na to? Pang 70 years old na ito eh. Degenerative osseous change with arthropathy. Medial and lateral collateral ligament injury. Grade 2. Napunitan po siya ng ano sa medial and collateral. Medial and lateral, sorry. Magkaano kasi ni collateral tsaka lateral. May tag-isang word yun. Ngayon, sir, lateral and medial. Ibig sabihin nun, left and right. Nagkaroon ng injury. Grade 2. Ano po ba nangyari sa inyo? Master Kuya, may binuhat ako na pumersa ako. Yun ang umpisa eh. Kaya Tapos, kailan yung nag-umpisa? Mga ilang taon na? Buwan pa lang po, last pa lang, mga August siguro po. August. December to eh. Kaya ng mga December na lang pa to. Napunitan siya ng... Pero kaya naman yan. Ito na, sakit na dito sa so, ito kasi dati rin... Hindi yan connected, kuya. Hindi yan connected. Ito yung chinek natin dito sa ano lang to. Sa knee. Dito. Pero yung sa leg, separate po yan. Hindi siya ano. Irrelevant siya kung magkaroon man ng masakit sa tuhod nyo. Irrelevant yan. Kahit masakit yung tuhod nyo, maaring walang maging masakit yan. Pero kung sumakit yung spine nyo, maaring manghina yung lower extremities mo. Iyon ang connected. Pero kung tuhod alone lang talaga. Pero pag sa spine, katulad dito, part ng spine yan, maaring manghina yung lower extremities mo, pero hindi tuhod. Gaya ng pamamanhid, parang ang bigat ng mga paa mo, yun ang connection yun. Pero yung parang arthritis ang sakit, parang makirot yung loob. Kuya, pagka umupo ako ng ganito, yan, pagka tayo, hindi ako, dapat may alalay akong Dahil po yun sa tinamang injury ng mga ligaments. Yung ligaments po, ito, kuya, ito yung mga binabanggit na ligaments. Lateral meniscus, lateral condyle, medial condyle. Ito yung binabanggit sa medial collateral ligament. Ano yun? Punit yan, grade 2. Okay. Lateral collateral ligament, yan yung binabanggit sa gilid. Meron niyang injury, grade 2. Mababasa mo, lateral collateral. Medial collateral. Yan, yung nasa kaliwat ka ng paligid. Kaya pagka pumupuwersa ka, yung bigat mo, parang kailangan mo pa nang hawakan para makabalik. Kasi sa bunga nga ng may mga napatid na mga ligaments, nabawasan yung lakas. Pero ang gagawin natin dyan, gumagaling naman yan. Hindi naman siya totally rupture eh. Gumagaling naman yan. Mag-knee support lang tayo. Kailangan lang muna natin ng support. Kasi humina. Yes, kuya. Meron na kayong binili. Okay. Kahit hindi siya masakit, lagay nyo lang muna kasi kumbaga magre-record. Katulad yan, bago pa ka mo. Yung ginawa niya, yung pag tinataas niya yung roll up, masyado yatang mabigat. Dito naman ang ano nun, pag tinataas niya yung roll up, dito naman magkakaroon ng epekto yun. Mas, Ngayon, dyan pa. pag sa sobrang bigat, Ayun po. siyempre kasama yung tuhod,
part na rin ang epekto yun. Pero yung natamo mo ng na mga injury dito, yun yung mga, kasi gaganong ka eh. Ngayon, siyempre, bigla ang kilos, maaring magkaroon ng compression sa cervical mo. Ito yun. Kaya sinasabi ko sa inyo, separate to. Separate yung tuhod. Pero kung ito ang nauna, hihina yung lower extremities mo, which is tama. Pero pag yun ang nauna, base nga, lumabas naman yung injury, yung napunit na mga lateral, tsaka medial. Pero kaya natin yan, kuya. Doon, yung tuhod mo, lalagyan mo lang ng knee support. Para kahit mapano, habang mahina pa dahil sa natamong injury, grade 2 na eh. Kumbaga, medyo, kumbaga, 1,000 yung 1,000 yung hibla. Grade 2 ka na. Pag hanggang grade 5 lang yan eh. Hanggang grade 4 lang ata eh. Ibig sabihin, 1/4 na yung napunit. 1/4 na yung napunit. So, naghihilom din naman yan, katagalan, kailangan lang natin, lalagyan muna ng suporta kasi yung bigat natin, habang pumapersa tayo, upo tayo, puwersado siya. Tapos, mag-take na rin kayo ng mga vitamins, sa mga buto, sa mga para mas mabilis makatulong. European. Kasi yan. Kayo pong bahala kung saan yung mga Pero pinaka-the best yan, magpapa-check up. Para yung ibibigay sa inyo ng gamot, sa tulong ko, sa tulong nila, mas mabilis ang recovery nyo. Kasi meron talagang gamot para sa ligaments. Hindi lang tayo pwedeng magbigay niyan. Kumbaga, kailangan sa doktor pa rin manggagaling yan. Sa akin, adjustment lang. Sa tulong ng advice ko, matutugma nyo yung dapat nyong ipagamot. Papakungkungin para yung reseta mabigay sa inyo lahat. Kasi bawal bumili ng gamot ng walang reseta. Lalo kung mga Pero kung mga vitamins lang, walang problema yan. Igakampatihaya ko yan. Unahin natin yung tuhod mo. Hindi ka naman kuya na dulas, na semplang sa mga motor-motor, ganyan. Bata pa pala si kuya, wala pang senior eh. Yun nga, pang yan eh, pang 70 years old eh. Yung kaso ng tuhod mo eh. Pero magiging healthy yan ulit. Mag-bike ka kuya. Ayun nga po. Mag-bike ka. Nagpapag kami dati, kami nila Kuya Dani. Uy, dagdagan mo yung una ni kuya. Hindi na nga ako sumasama dahil baka ma-balance. Ayusin ko muna to, tapos mag-bike ka. Kahit yung stationary bike lang sa bahay. Meron po. O yun, para lumakas to ulit. Para wala na ka lang kakatakutang semplang-semplang. Kasi pagka sa labas, may semplang-semplang eh. Kaya natin yan. Kasi ang mga ligaments na yan, nagre-recover din yan. Hindi yan katulad ng mga totally rupture. Pag sinabing totally rupture o kaya torn, nakalagay torn ACL, torn LCL, patay ka, operasyon ka. Dapat, tagilid ka kuya. Tagilid ka. Pag nakalagay na ganun, complete torn, LCL, MCL, ay sigurado. Nakakalakad ka kaso yung tuhod mo. Parang lugaw. Yun ang magiging pakiramdam nyo. Parang siyang malambot. Pag bababa ka sa hagdan, parang hindi ka confidence na bumaba, parang bibigay. Ganun ang may mga torn. Kahit ACL, ganun din. Makakalakad ka pero palagi kang may trauma. Parang palagi kang takot. Parang hindi kakayanin ng tuhod kung pumaba dyan Dapa. Ganun ang paragi mong iisipin. Yan.
Kumusta na mama mo, pre? Ha? Pinapiberan. Putol ba talaga? Dalawa. Dalawa putol? Nagkakalilis. Kaya sinabit eh. Ano yan? Natumba mama mo? Nados, lagi mo lagi nagsitat doon. Mawalis yun doon. Nados ko sa tindahan ni JB. Ang pagwawalis kasi sabi ko sa inyo, diling process ng mga may edad. Ang mangyayari ron pre, taon ang bibilangin. Pero, maghihil naman yung pre, no? Maghihil yun. I-casting yun ang hindi kasama yung ano. I-casting yun hindi kasama yung joint. Oh, hindi kasama dyan. Dito lang mo. Yun yung casting yun. Ito kasi, syempre, pag masasakit yung tuhod mo, kaya kita nyo, ang tagal, inatagalan ko. Pag masakit yung tuhod mo, syempre, yung mga muscle mo na yan, magre-reklamo yan, mapapagod yan. Kasi nga, kulang yung lakas eh. Yung mga muscle mo, pagod na pagod yan, magtatrabaho yan. Pag siraan joint mo. Left lang dati nararamdaman ko. Dalawa na sila. Bakit? Kasi nga, yung dating left na nirereklamo mo, itong malakas, ito naman ang gagamitin mo ng gagamitin eh. Ngayon, siyempre, katagalan, magre-reklamo rin yan. Dating walang inihinda. Yan, kasi nga, nagkakaroon ng maling, nagkakaroon ng mild twist sa loob. Oh, yun nga. Kaya nabibinat na hyperextend yung mga tinatawag nating MCL, LCL sa gilid. Kabilang, kaya haya ka kuya. Pwede matro na ako, masakit. Wala, grade 2 na nga eh. Kuya, pag dinali 4 mo yan nang wala sa align, yung mga nasa gilid, mapupunit yan. Kasi nga eh, pinipilit pa nating i-4 na masakit eh. Maninipis kasi yung hibla niyan, manipis pa sa manipis pa sa sinulid. Yung mga yan, mga fiber niyan, maninipis. Pero, isang bungkus yan, kaya malakas. Pero syempre, unti-unti na pupunit. Bunga ng maling position. Okay, relax lang. Inhale. Exhale. Hindi naman yan basta-basta napupunit kung walang mga malalakas na impact tumama. Tapos kuya, lagyan mo lang to ng knee support. Pero yan, kaya pa yan. Kaya yan, hindi pa siya totaling rupture eh. Humihilom din yan. Kailangan lang, wag lang ma-slide si kuya. Mag-iingat kayo sa mga banyo kasi yung mga biglaang dulas, mga biglaang lakas ng impact. Matanda na pare, meron na gumaling. Totoo. Pagka may edad na tayo, bumabagal ang metabolismo natin. Ang metabolism ang tumutulong sa paghihilom ng mga Hindi katulad bata. Makita niyo yung bata, pila yung kamay. Ngayon, isang buwan lang, naglalaro na yan. Pero pag ikaw matanda na, taon na, ito pa rin. Yes. Ang tagal. Kahit komang yung bata, wala nang masakit yan. Laro na ng laro yan. Pero pag ikaw naputulan ka ng kamay, kagaya niya, Erma niya, naputulan ng ito, 2. Taon ang bibilangin nun. Bago dumikit ng todo yun. Kasi 70 anyos 72. Tagal, maghilom yun. Kailangan yun, hindi matatabig-tabig. Pero normally duration yan 3 to 6 months ang duration ng mga fracture. Yan ang normally duration. Sir, ay kuya, upo ka. Ito na-dislocate na dati siya, pinahilot ko. Pero pagka may time din na parang hindi yata naibalik masyado. Check natin kuya. Angat lang naman yan eh. Pailalim pa yung kanya dito eh. Bumaba nang bumaba. O na-dislocate. Bumalim. Pag ganun, siyempre, yung deltoid muscle na yan, pagka wala sa timing tong head humerus mo, may lulubog dyan. O kaya aangat yun dito. Tapos dito lulubog. Lulubog yan. Lulubog nun kuya. O titignan natin kuya. Ito lang naman ang pagpapangat. Shoot naman siya. Saka malalaman nyo, pag dislocated pa yan,
Paano malalaman ng dislocated? Hindi mo maaangat. Hanggang dyan lang yan. Pero pag nagaganyan mo, shoot na yan. Napapansin niyo yung mga dislocate dito? Hindi naman. Yun. Pero ito, shoot naman. Tsaka, wala na yung lubog. Wala. Naayos na yan. Magaling yun ang hilot sa inyo. Check mo kayo kuya. Yung leg mo, tsaka yung paa mo. Check mo. Upo ka, tapos biglan tayo. Hindi, upo ka rin sa mababa. Tignan mo kung lumakas. Ayos. Kaya pa, kuya, upo ka. Normally, meron pang mararamdaman na parang maliit. Pero kasi, siyempre, kita nyo, mas lumakas siya. Ngayon, ayos na yung ano yan. Lalagyan mo lang yan palagi ng ano. Yan, i-support. Pag matutulog, kalagin para yung blood circulation maganda kasi hindi naman na siya pwersado, nakahiga ka na eh. Okay? Tapos, pagka alam mo magmumoling, haplos-haplosan nyo na ng pawian tuhod nyo. Malaking bagay yan para yung mga muscle na napagod at mapapagod pa lang, ay kayang i-relax yan pag umiinit yung pinahid nyo. Okay? Plus ng pagmamahal. Very good, kuya. Sagot naman agad si ate. Okay? Huwag mo na, kuya.